Si Juan Oso, Kwentong Bayan. May utos ng alkalde sa mensahero ng bayan kung saan nakatira si Juan Oso na ipabatid sa mga mamamayan ang bagong ordinansa na nagbabawal na maglakad sa kalsada pagsapit ng 10:00 ng gabi. Dahil nasa lansangan pa si Juan Oso ng 10:00, ipinasiya niyang gumapang. Nakita siya ng pulis at tinanong, "Bakit narito ka pa? Hindi mo ba alam na bawal sa taong bayan ang maglakad sa kalye pagkatapos ng 10:00 ng gabi?" Tumugon si Juan, "Opo, alam ko. Pero nakikita naman ninyo hindi po ako naglalakad. Ako po ay gumagapang." Isang araw, dumaan sa kwartel ng militar si Juan. Kapag dumaraan ng isang tao sa kwartel, inaasahang ito'y mag-aalis ng sombrero at sumaludo sa bandila. Nang tawagin ng gwardiya si Juan at tanungin kung bakit hindi siya nag-alis ng sombrero, sinabi ni Juan, "Ginoo, kung mag-aalis po ako ng sombrero, malalantad po ang ulo ko sa init." "Ah, iyan ba ang dahilan mo? Kung gayon, huwag ka nang aapak sa lugar na ito kahit kailan." Dahil kinakailangan dumaan ni Juan sa munisipyo araw-araw para pumuntang palengke, ipinasiya niyang humukay ng lupa sa kanyang bukid at inilagay sa kanyang kariton. Ipinahila sa kalabaw ang kariton habang nagdaraan sa munisipyo. Nakita siyang muli ng sundalong nagbawal sa kanyang dumaan sa lugar na iyon noong isang araw at sinabi nito, "Hindi ba sinabi kong huwag ka nang aapak sa lupang ito kahit kailan?" Sumagot si Juan, "Opo, pero nakaapak naman po ko sa sarili kong lupa." Ang sabi ni Juan. May nakatatandang kapatid si Juan na nagngangalang Pedro. Isang araw, napapaalis sila sa kanilang bahay, sinabi ni Pedro na ikandado ni Juan ang pinto. Pero sa halik nito, ang ginawa ni Juan ay dinala ang pinto. Nang tanongin ni Pedro kung bakit dinala ni Juan ang pinto, sinabi nitong mas mainam na huwag na itong iwan para wala talagang makapasok. Nagdala rin si Juan ng palakol dahil magsisibak silang magkapatid ng kahoy sa gubat. Nang nasa gubat na sila, nakahanap sila ng malilim na puno at ipinasya nilang akyatin ito upang doon makapagpahinga. Habang nasa itaas ng puno, may grupo ng magnanakaw na dumaan sa ilalim at nagsimulang buksan ang kanilang sako para paghati-hatian ang kanilang ninakaw. Muntik nang mag-ingay si Juan pero pinigilan siya ni Pedro. Pagkatapos, nagsimulang magluto ang mga magnanakaw. Katakam-takam ang amoy ng kanilang niluluto at muli, gustong bumaba ni Juan mula sa puno. Ibinagsak ni Juan ang pinto at nagulat ang mga magnanakaw. Pinalakas ang boses at sinabing, "Ako'y malaking tao, isang higante. Bakit kayo nangahas na istorbuhin ako?" "Kung sadyang ikaw nga ay higante," hamon ng mga magnanakaw, "ihulog mo nga ang isa sa iyong mga ngipin." At hinulog na ni Juan ang palakol, kaya kumaripas ng takbo ang mga magnanakaw. Naiwan ng mga ito ang kanilang nilulutong pagkain. Noon na lamang bumaba sina Juan at Pedro at kinain ng pagkain ng mga magnanakaw. Iniuwi rin nila ang sako ng mga gamit na naiwan ng mga ito.